Kumusta? Super Pinoy Recap po. Welcome sa aking channel. Isang lalaki ang nagising sa isang tren na nakaupo sa tapat ng isang babaeng nagngangalang Christina Warren. Kilala siya ng babae sa pangalang Sean Fentres, ngunit tila hindi niya ito kilala at tila hindi siya sigurado sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Pagkalipas ng 8 minuto, isang bomba ang sumabog sa tren at ang lalaki ay nagising na nakatali sa loob ng isang maliit na geodesic dome. Doon, ipinaliwanag sa kanya ni Air Force Cap, Colin Goodwin sa pamamagitan ng screen ng computer na siya talaga ay si Colter Stevens, isang decorated Army helicopter pilot, na ngayon ay nasa misyong hanapin ang gumawa ng isang bomba na sumira ng isang tren na patungo sa Chicago. Ito ay ginagawa gamit ang source code, isang time loop program na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang katawan ng isang tao sa isang reenactment ng huling 8 minuto ng kanilang buhay. Walang maalaala si Stevens kung paano siya naging bahagi sa source code project. Ang kanyang huling alaala ay ang paglipad niya sa pinakahuling misyon niya sa Afghanistan habang pinaputukan siya ng mga kaaway. Ang misyon ni Stevens sa source code ay ang pag-assume ng identity ni Fentres, isa sa mga pasahero ng nasabog na tren, hanapin ang bomba, tuklasin kung sino ang nagpasabog nito, at iulat muli kay Goodwin upang pigilan ng bomber na magpasabog ng mas malaki at mas nakakapanirang nuclear device sa downtown Chicago, na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng milyon-milyong tao. Si Goodwin at ang tagalikha ng source code na si Dr. Rutledge ay nagsabi sa kanya na ang source code ay hindi isang simulation, ngunit isang pagbisita sa nakaraan sa anyo ng isang alternative reality. Sinabihan siya na hindi niya talaga mababago ang nakaraan para iligtas ang sinuman sa mga pasahero, ngunit kailangan niyang magtipon ng intel na magagamit para baguhin ang hinaharap at maiwasan ang mga susunod na pag-atake. Tiniyak ni Goodwin kay Stevens na magiging okay ang lahat. Paulit-ulit na ipinapadala si Stevens sa source code, at sa tuwing umuulit ang isang serye ng mga kaganapan, ay may mga iba-ibang variations dahil sa mga iba't ibang aksyon ni Stevens. Samantala, patuloy niyang hinahanap ang terorista at nakilala si Christina, hanggang sa sumabog ang bomba na sumira sa tren at namatay si Fentres, na nagpabalik sa ulirat ni Stevens sa silid. Kahit na palagi itong pinaalalahanan ni Rutledge at Goodwin na itoon sa paghahanap ng bomber, sa bawat round ay higit siyang natututo, tungkol sa pag-atake ng terorista at sa kanyang personal na sitwasyon sa totoong buhay. Nagpasya si Stevens na tapusin ang kanyang misyon, ngayon ba may karagdagang personal na layunin na iligtas si Christina at ang mga tao sa tren kung ito'y posible. Gamit ang cellphone habang nasa tren, nalaman ni Stevens na di umano ay namatay siya 2 buwan na ang nakakaraan. Hinarap niya si Goodwin sa impormasyong ito, at nalaman mula kina Goodwin at Rutledge na siya ay nabaril sa panahon ng digmaan, at ang kanyang pinutol na katawan ay inilaan ng Air Force at ginamit ni Rutledge upang patakbuhin ang source code. Pagkatapos ay hiniling ni Stevens kina Rutledge at Goodwin na hayaan na lang siyang mamatay, na ipinangako nilang gagawin nila ito kapag natapos na ang misyon. Sa kalaunan ay natuklasan niya na ang bomber na isang nababagabag na Amerikano na nagngangalang Derek Frost, na nagawa itong hulihin ng mga awtoridad at iligtas ang Chicago bago pasabugin niya ang pangalawang bomba. Nang natapos ang misyon, at sa kabila ng kanilang mga pangako, inutusan ni Rutledge na burahin ang memorya ni Stevens at itago para magamit muli sa mga karagdagang misyon. Gayunpaman, hinikayat ni Stevens si Goodwin na ipadala siya muli at bigyan siya ng isa pang pagkakataon upang maiwasan ang sakuna sa tren. Sumasang-ayon si Goodwin na karapat-dapat siyang payagang mamatay sa kapayapaan pagkatapos sa halip na manatiling buhay bilang utak ng militar sa isang container. Gamit ang impormasyong natuklasan niya mula sa mga nakaraang biyahe patungo sa source code, nagawa ni Stevens na i-defuse ang bomba at pigilan si Frost bago niya masira ang tren. Sina Stevens at Christina ay naghalikan sa mga huling segundo bago ang 8 minutong marka. Sa sandaling iyon, pinatay ni Goodwin ang kanyang life support ayon sa kanyang kahilingan, ngunit sa sorpresa ni Stevens, ang kanyang isip ay nananatili sa katawan ni Sean Fentres. Pagkatapos ay ligtas siyang nakaalis sa tren kasama si Christina. Ngayon sa alternate universe, ang isang alternatibong bersyon ni Goodwin ay tumanggap ng isang email mula kay Stevens na nagpapaliwanag kung ano na ang nangyari at na ang source code ay maaaring makapagbago ng target na alternate reality. Nagtapos ang kwento nang si Stevens ang pumalit kay Fentres, at hiniling nito kay Goodwin na tulungan si Kapitan Colter Stevens at sabihin sa kanya na, everything will be okay, na nabanggit ni Goodwin kay Stevens sa unang bahagi pa nitong kwento. At dito na nagtapos ang ating napakagandang kwento. Ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Comment nyo lang sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang aking video kaibigan, mangyaring pindutin ang like at mag-subscribe para sa susunod. Magkita-kita tayo sa susunod. Salamat!